Okay na yung recording? Hello, hello, hello. Naka-on na ang recording. Hello? Okay na? Uy, huwag ka magmura. Ay, sorry. Uy, formal ah, formal. Bar, formal ah, ayusin mo. Ah, Okay, okay. Off mic, off mic. Okay, so, good evening, Akbar. So, I apologize for disturbing your evening. So, maraming salamat sa pagtanggap sa request namin na interviewing ka. So, first of all, can you introduce yourself, your name, your age, and your grade? good afternoon. My name is Akbar Shanti Samaan from grade 10 Lagrange. I am 17 years old. Yun lang po. Okay, so first question. What's your perspective regarding the haircut policy? Kumbaga, ano yung view mo tungkol sa haircut policy? Pwede po ba Tagalog? Pwede. Pwedeng Tagalog. Ang perspective ko po sa haircut policy is kung nakakalis po siya ng confidence, usually nakakabawas po. Kasi di po lahat ng tao ay natutuwa sa haircut policy na yan. Yun lang ba? Okay, okay. So, second question. What do you observe ever since the policy is implemented? Kumbaga, ano yung mga napapansin mo simula nung na-implement yung policy or nung nalaman mong na-implement yung haircut policy na yan? Ang mga napapansin ko po simula nung na-implement yung haircut policy is karamihan po sa mga estudyante natin, mga student po is hindi po natutuwa pumasok at usually yung iba po is nagmumukha po silang ewan, yun lang po. Okay, okay. So, third question. How does the policy make you feel on your daily basis? Kumbaga, anong nararamdaman mo sa pang-araw-araw tungkol doon or based doon sa haircut policy na yun? Like, negative ba, positive, ganun? Para sa akin is usually sa experience ko po is ang nararamdaman ko po dun sa pang-araw-araw ko po dahil sa haircut policy is usually yung araw-araw ko po is hindi po ako natutuwa and minsan ayaw ko na nga lumabas, ayaw kong pumasok dahil yung iba pong kaklase ko ay tinatawanan po ang aking buhok dahil alam ko naman pong hindi po bagay sa aking face shape yung haircut na yun. Yun lang. Okay, okay. So, fourth question. Have you observed any changes in your self-perception due to the haircut policy? Kumbaga, may napapansin ka bang pagbabago sa paningin mo sa sarili mo nung tungkol doon sa haircut policy? Ang napapansin ko po dahil po sa haircut policy sa aking sarili is hindi po nakakatuwa yung pagtingin ko sa aking sarili dahil po hindi po ito bagay at hindi rin po ito nakakatulong kung ang pagbabasihan po natin ay sa pag-aaral ng mga estudyante dahil ang karamihan po sa aming mga estudyante mas gusto pa namin na hindi mababa ang aming buhok para po may confidence kaming pumasok at hindi kami mukhang katawa-tawa. Yun lang. Okay, okay. So let us move on to the next question. Have you observed any changes to your social interactions due to the haircut policy? Kumbaga, may napansin ka bang pagbabago sa pakikipag-usap or pakikipag-interact mo sa ibang tao dahil doon sa haircut policy?
ang napansin ko po is ayaw ko pong makipag-usap masyado and usually umiiwas po ako sa mga nakakasalamuha ko, nakakausap dahil alam kong mapapansin nila ito na hindi ito bagay sa akin at alam ko rin naman po na hindi po lahat ng estudyante ay babagay sa gupit na yun. Kaya usually po, hindi po lahat ay nagkaka-interaction ng mabuti. Yun lang po. Okay, okay. So let us move on to the sixth question. Have you observed any changes to your emotional and psychological well-being due to the haircut policy? Kumbaga may napansin ka bang pagbabago sa emotional and psychological being mo dahil dun sa haircut policy? Kumbaga like mental health mo, sa nararamdaman mo emotionally, like talungkot ka ba, natuwa, ganun. Sa mental health mo, ganun. Ang napansin ko po sa aking sarili is usually po is bumababa ang aking confidence tuwing nagpapagupit sa haircut po na yun and minsan nakakaramdam po ng depression dahil yun nga, hindi nakakatuwa. And alam ko po hindi po talaga nakakatawa dahil imbis maayos po yung aking tingin sa aking sarili ay parang ayaw ko na lang itong tignan. At dahil doon po ay ayaw ko rin pong lumabas. Iniiwasan ko po makipag-usap sa iba dahil alam kong tinatawanan nila ako sa kanilang isip. Yun lang po. Okay. So parang naapektuhan yung self-confidence mo, no? Ganun. Okay, okay. So, uh, last question. So, how do you think the policy affects your overall school experience? Kumbaga, paano ba naapektuhan or paano ba naapektuhan ng haircut policy yung experience mo sa school? Like, school experiences mo, ganun. Sa akin po is nakaka-epekto po ito ng mas malaki po sa ibang nararamdaman ko dahil ang pang-araw-araw po nating mga lalaki is mas importante po kung bagay ang ating buhok sa ating paningin or pagmumuka upang tayo'y may ganang pumasok. At napansin ko sa mga estudyante na hindi po talaga maayos ang kanilang mood at karamihan po sa mga lalaking estudyante dahil sa policy is ayaw pong pumasok at karamihan ay ayaw nilang mag-focus sa klase or usually hindi po talaga sila nakaka-focus dahil nga sa pagbaba ng kanilang self-confidence at bilang isang estudyante napaka-importante ng self-confidence para makapag-usap ka sa kahit kanino, makagawa ka ng mga di mo ginagawa dati dahil may confidence ka. Lahat po ng mga estudyante ay kailangan po ng confidence. And para po sa mga guro na di po alam ay ang haircut po para sa lalaki ang kanilang dahilan ng confidence. At dahil po sa ginagawa or dahil sa policy na yan ay parang mga teacher na po or yung school mismo ang umaalis ng confidence sa mga estudyante nila. At usually yung mga estudyante po na nababawasan or in short nawawala talaga yung confidence ay hindi talaga maganda yung pakikinig nila sa kanilang guro and hindi talaga sila nagfo-focus dahil ang gusto na lang nila gawin ay umuwi. Yun lang. Okay, okay. So, that is all for this interview. And again, I am very thankful for you accepting our request for an interview. And we sincerely apologize for disturbing your evening. So, yun lang. My name is Salman Kegyalalodin, a grade 12 student conducting a research regarding the lived experiences of Cotabato State University, University Laboratory schools,
view on haircut policy to psychological well-being. So, yun lang. Pwede na po kayong mag-leave anytime. Pause mo yung pause mo yung recording.